Huwag niyo pong kalimutan, mga kapatid, ang dalawang pana na pwedeng tumama sa iyo. Ang pana ng sakit at pana ng pagdurusa. Definitely, we cannot escape pain in our life. Dahil tayo nabubuhay, dahil tayo'y may katawan, siguradong tayo'y masasaktan. Pain is necessary because pain is a sign of life. Tandaan niyo po, pag ang bata sinilang, anong gagawin ng doktor o nurse? Papaluin. Kapag umiyak, anong ibig sabihin? Buhay. Kapag hindi umiyak, ang ibig sabihin, patay. Kaya kahit na ikaw ay umiiyak, pasalamat ka sa Diyos dahil buhay ka pa rin. Amen? Pero, tandaan mo, di ka naman kailangan magdusa. Suffering is optional. Nagiging malala lang ang ating sakit kapag pinabalik-balikan mo, kapag palagi mong iniisip. Kung ikaw man ay nasaktan, alisin mo yan. Pinakamagandang paraan pag-alis ng ating mga sakit ng kalooban ay sa pamamagitan ng pananalangin at pagdarasal. Gayahin natin ang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na may panganib sa kanyang buhay, hindi pa rin siya tumigil na bumalik sa templo dahil sa templo, dun siya nakikipagkaisa sa Diyos. You won't suffer if you offer your pain to God. Amen? And your pain will be transformed into your blessing if you carry it with love. Ano yung mga pana ng iyong sakit? Yan ba ay karamdaman? Yan ba ay kapaksilan ng iba? Yan ba ay utang? Yan ba ay yung pag-aalala? Ano man yan, sabihin mo ito. I love this. I love you, sabihin mo. Kahit na mahirap, mahalin mo, yakapin mo na may pagmamahal, mawawala yung bigat. At makakatulong yan sa pagpapalakas, pagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.